Ayan, umiinit na naman ang umiinit na naman ang hidwaan ng Marcos at Duterte. Itong issue tungkol sa gentleman's agreement na pinasok di umano ni Duterte sa kay Xi Jinping ng China, nung una, hindi natin gusto yung mga paliwanag ni Marcos Jr. tungkol dyan eh. Kasi sabi ni Marcos Jr., kung maalala nyo mga kabunyog, at yun din kasi ang sinabi ni Gibo Chodoro, sabi ni Marcos Jr., naniniwala sila na wala namang gentleman's agreement na pinasukan ang Pilipinas sa China. Yun ang sabi ni Marcos ni Marcos Jr. Kaya nga 'di ba ang comment natin, sabi natin, bakit ganun ang sinasabi ni Marcos Jr. Parang ayaw niya talagang makipagharap kay Duterte. Parang ayaw tanggapin ng administrasyon ni Marcos Jr. na mayroon ngang gentleman's agreement si Duterte na pinasok sa China. Sabi nga ni Gibo Chodoro, wag daw tayong magpadala dyan sa mga gentleman's agreement na yan kasi trap daw yan ng China. Diba, nagkomentaryo ako dyan, sabi ko, bakit ayaw ni Gibo Chodoro na pag-usapan yung gentleman's agreement? Ayaw niya bang masaktan sila Duterte? Gayon din si Marcos. Sabi ni Marcos, we believe there is no such thing as a gentleman's agreement. Maalala nyo, ako sa comment ko, sabi ko, mukhang hindi maganda ang stand ng administrasyong ito. Parang naaalangan silang ikompronta si Duterte tungkol sa issue ng gentleman's agreement na yan. Bakit naaalangan sila? Natatakot ba sila na kumprontahin si Duterte sa gentleman's agreement na pinasok nito? Kasi sabi ni Gibo Chodoro, wag na nating pagkaabalahan yang issue ng gentleman's agreement dahil ano yan? Tibong daw yan ng China para matuon tayo doon sa issue ng gentleman's agreement. Sabi naman ni Marcos Jr., we believe that there is no such thing as a gentleman's agreement. Naalala nyo yung mga komentaryo ko dyan? Sabi ko, hindi maganda yung ganyang stand. Dapat, kasi may resolution na si Senadora Risa Hontiveros na ipatawag si Duterte, ang mga officials ng administrasyon ni Duterte, ipatawag sa Senado tungkol sa issue na yan ng gentleman's agreement. Ngayon, ang balita ngayon, ito magandang balita, medyo matapang na si Marcos. Mga kabunyog, biglang nagbago ng stand. Tingnan nyo yung title ng PBBM sa gentleman's agreement. I am horrified by the idea. Nabigla daw siya. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na mayroong ganong agreement. Kaya medyo nagbago ng stand mga kabunyog. Ito talagang si Marcos. Hindi mo maintindihan eh. Ngayon bigla ang sabi niya, ang sabi ni Marcos Jr., I am horrified by that idea na kung mayroong pinasok ang Pilipinas na gentleman's agreement, isinorender ang ating sovereignty at sovereign rights, yan ay nakakabigla. Hindi pwede yang ganyan. Yun, medyo matapang na ngayon ang pananalita ni Marcos. Mga kabunyog, mga kababayan. Siguro, nalaman niya na talaga na mayroon ngang gentleman's agreement. Nung una, dinidinay pa ni Marcos yan eh. Bakit? Kasi pag pinag-usapan ang gentleman's agreement, kay Duterte talaga yan babagsak. Papanagutin talaga dapat si Duterte dyan. Ngayon, nung una, parang ayaw ni Marcos Jr. na pag-usapan yan. Kasi nga, si Duterte talaga ang mapupuruhan dyan sa issue na yan. Kaya ayaw ni Marcos mag-comment tungkol doon. Si Gibo Chodoro naman, ang sabi naman, wag na nating pagkaabalaan yung gentleman's agreement, trap ng China yan. Ay di ba, sabi ko noon, mali yan. Hindi pwedeng palampasin yung gentleman's agreement na yan. Dapat talaga ipatawag si Duterte sa Senado. Yung resolution ni Senadora Risa Hontiveros, tama yun. Ngayon mga kabunyog, nagbago ng stand si Marcos. Yung mga kritisismo natin, mukhang pinapakinggan na ni Marcos ngayon. Kaya iba rin talaga itong nagagawa natin sa ganito mga kabunyog. Hindi ko naman sinasabi na tayo'y maimpluwensya. Pero kahit papano ang ating mga kritisismo ay marami rin sigurong nakakarinig ng kritisismo natin. Alam nyo naman ako, di ba mga kabunyog? Sabi ko hindi tama yan. Bakit? Natatakot ba si Marcos na kumprontahin sila Duterte?
Bakit si Gibo Teodoro? Lumilitaw yata ang pagkapolitiko niya eh. Hindi dapat yun. Kung talagang ginawa ni Duterte yan, dapat managot si Duterte dyan. Di ba? Ganun yung stand natin dito sa atin eh. Ha? Kaya ito, panuorin natin yung mga sinabi ni Marcos Jr. Iba na yung linya ni Marcos Jr. Ha? Parang natauhan na. Ito mga kabunyog. Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we were trying to really up to now. Because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong permiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang. Yan, mga kabunyog So nakita nyo, nabago na yung stand ni Marcos, Ha? Nabago na, mga kabunyog. Napansin nyo? Kaya yung ating kritisismo nung nakaraang linggo, parang pinakinggan ng mga advisors ni Marcos. Hindi naman tayo sa nagyayabang, hindi naman tayo ma-impluwensya pa eh. Pero naalala nyo ako, ang mga stand ko nung nakaraang linggo, nang pinag-uusapan yung gentleman's agreement na yan, ang stand ni Marcos, sabi niya, hindi, wala na mga kaming alam na gentleman's agreement. Sabi naman ni Gibo Teodoro, wag tayong papasok dyan sa mga gentleman's agreement. Narrative ng China yan. Trap yan ng China eh. Sabi ko, hindi. Hindi pwedeng palampasin yan. Ngayon, medyo maganda ng statement ni Marcos. Narinig nyo? Sabi niya, I am horrified by that idea. Kung sekreto yung ideya na yan, hindi pwede yan. Kasi dapat malaman natin ang detalye talaga niyan. Yun, di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ko dito sa title ko, mabibigat na salita na ang binitiwan ni Marcos Jr. sa gentleman's agreement daw sa China. Kaya mga kabunyog, ako ang aking mga posisyon sa issues. Ako kasi, pag maganda naman ang posisyon ng gobyerno, pinupuri ko. Pero pag sa tingin ko, mali yun, hindi tama yun. Di ba? Ngayon, medyo matapang na ang statement ni Marcos Jr. Ang dapat na gawin na dito ni Marcos Jr., suportahan na yung resolution ni Senadora Risa Hontiveros. Ang resolution ni Senadora Risa Hontiveros nananawagan sa kinauukulang komite ng Senado na magsagawa na ng investigation. Yung mga sinabi ni Marcos kanina, mayroon nga ba talagang gentleman's agreement? Kung mayroon, ano yon? Ano ang laman nun? Dapat talaga ipatawag si Duterte. Dapat ipatawag si Duterte. Kaya ito mga kabunyog, natutuwa ako dito sa huling statement ni Marcos Jr. Sabi niya, I am horrified. Nakakabigla yung ideya. Yung sinasabing gentleman's agreement, nakakabigla yan. Hindi dapat yan. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong aking mga talakayan kahit papano nakakatulong. Malaki rin ang naitutulong nyo sa akin. Kapag yung mga dinidiscuss ko at paliwanag ko, sinishare nyo rin sa iba, nakikita ngayon sa social media na parang yung ating sinasabi ay maraming naniniwala, nakakarating din yan sa administrasyon. Mukhang ang tao, gusto talagang paimbestigahan, ganon. Kaya nakikita nyo, si Marcos Jr. biglang nag-iba ng stand, Dati ayaw niya dyan maniwala sa mga gentleman's agreement na yan eh. Pero ngayon, ang huling statement na ni Marcos, hindi, aalamin daw talaga kung totoo yan. Ang sabi niya, ipapatawag daw si Wang Shilian. Ipapatawag daw, tatanungin kung mayroon ba talagang agreement. Itong sabi ni Marcos. And the sovereign rights of the Philippines.
That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Makakasakap siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about it? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Oh, yan. Oh, so ang malinaw ngayon mga kabunyog, ang malinaw na iba na ang stand ng administrasyon. Dati ayaw nilang i-entertain yung idea na may gentleman's agreement. Ayaw nila. Sabi ni Marcos Jr., wala kaming alam na may gentleman's agreement. Sabi naman ni Gibo Teodoro, wag na nating pagkabalahan yung gentleman's agreement. Trap ng China yan. Trap ng China yan. Eh di ba sabi ko, bakit ayaw niyong anuhin yan? Dapat ikumprontan niyo si Duterte dyan. Tungkol sa issue ng gentleman's agreement na yan, huwag palampasin yan. O ngayon, medyo nagbago na, no? Medyo mahaba na yung mga sinabi ni Marcos Jr. Sabi niya, kailangan nating malinawan. Talaga bang may gentleman's agreement? Kailangang imbestigahan yan. O yun, at least okay na. Pero napansin natin kay Marcos, hindi pa rin si Duterte ang gusto niyang tanungin eh. Si Wang Silian pa rin ang gusto niyang tanungin. Hindi, dapat si Duterte na ang ipatawag nyo. Huwag kayong malangan kay Duterte. Bakit kayo naalangan kay Duterte? Dapat suportahan mo na. Marcos Jr., suportahan mo na ang Senado at Kamara sa isasagawa nilang investigasyon kay Duterte. Kay Duterte. Yan yung gawin nyo. Ipatawag na si Duterte sa Senado at sa Kamara para magpaliwanag siya. Diba? Yun. Dapat. Umiiwas pa itong si Marcos Jr. kay Duterte. Sabi niya, kakausapin niya daw si Wang Silian. At pangalawa daw, kinakausap na daw yung mga officials dati ni Duterte. Si Duterte mismo ang imbestigahan nyo. Yun ang dapat. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Ano ito eh? Ito si Marcos talaga. Masyado niya pang naaalangan siya kay Duterte. Ang dami niya ng problemang kinakaharap dahil kay Duterte. Di ba? Kaya ito dapat, no. Pero ang maganda dito, medyo iba na yung stand ni Marcos Jr. pagdating dun sa gentleman's agreement. Dati binabaliwala niya yun eh. Si Gibo Teodoro ganun din. Ngayon iba na. Iba na, medyo aalamin daw talaga kung may gentleman's agreement. O yun, at least Kaya yung stand ng ating vlog, yun na ngayon ang stand ng administrasyon ito mga kabunyog. Maganda to. Kaya tama pati si Butonding Roque ipatawag. Ipatawag yung mga yan. May nagtanong sa atin. May nagtanong. Sabi niya, Enzo Boy, ano ka ba? Pinklawan o dilawan? Sabi ni Manny. Ano daw tayo? Pinklawan o dilawan? Pasensya na. Pero ang Insurrecto, ang Attorney Ricky Tumutorgo, tayo kung ano ang tama, kung anong totoo, doon tayo. Hindi tayo dyan sa mga kulay-kulay na yan na dilawan, pinklawan, hindi yun. Di ba? Ang Insurrecto, ang Attorney Ricky Tumutorgo, ay hindi after sa mga kulay-kulay. Kasi ano ang kanta ni Bambo? Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Yun di ba? Sabi ni Bato, ni Bambo, sorry. Sabi ni Bambo sa kanta niyang Tutsulok, yun. Tayo kung saan ang tama, doon tayo. Kung saan ang ikabubuti ng bayan, doon tayo. Yun. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.